Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang linggo ng Palaspas ay ang ika-6 at huling linggo ng Kwaresma bago ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sa araw na ito ay ginugunita ng mga Kristiyano ang pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem bago ang kanyang Kalbaryo o senyales ng pagsisimula ng Semana Santa o mahal na araw. Ano nga ba ang Palaspas? Para sa akin, ang Palaspas ay iwinawagayway ng mga taong nagdiriwang sa pamamagitan ng katagumpayan. Wala daw ito sa Biblia. Maraming nagsasabi na ito daw ay imbento lamang. Ito ay tradisyon ng mga Katoliko na nakaugat na sa mga sinauna at tunay na Kristiyano, kung kailan ginagamit natin ang palapa ng palma o palaspas bilang pagbibigay-pugay sa pagdating ni Jesucristo. Makikita natin sa lumang tipan na sumisimbolo ang mga palaspas na hinahawakan ito para magpapuri, magpasalamat at tagumpay sa pagdating ni Kristo. Sa banal na aklat sa unang Makabeyo, Kapitulo 13, versikulo 51. Nang ika-20 araw ng ika-2 buwan, taong 171, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa lungsod sapagkat nagwakas na ang kahindik-hindik na banta sa Israel. Pumasok sa kuta si Simon at ang kanyang mga tauhan ay umaawit ng himno ng pagpupuri at pasasalamat habang may hawak ang mga sanga ng palma na ibinawagayway at tumutugtog naman ng alpa, pompiang at lira ang iba. Sinabi din sa 2 Makabeyo, Kapitulo 10, versikulo 7. Sa kanilang pagdiriwang ngayon ay may dala silang mga dahon ng palma at mga tungkod na napapalumitian ng magagandang dahon habang kumakanta ng mga awiting pasasalamat at papuri sa Diyos na nagdulot ng pagkakataon upang linisin muli ang templo. At sinabi din sa aklat ni Juan, Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 15, kinabukasan na balitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay pupunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang sila'y salubungin. Sila'y sumigaw, purihin ng Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus na isang batang asno at sinakyan niya ito gaya ng nasusulat, huwag kang matakot, lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating na ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno. Kaya kung tatanungin tayo ng mga bumabatikos sa ating pananampalataya kung bakit natin ito ay sinasagawa, ay simple lamang dahil tayong mga Katoliko, inaalala natin ang pagpupugay para sa katagumpayan na tinapos ng ating Panginoong Jesucristo ang maghari. At sa aklat ng Pahayag, Kapitulo 7, versikulo 9, pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit na puti at may hawak ng mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay magmumula sa Kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. At sa ating paggunita ng katagumpayan ni Jesucristo bago magsimana Santa, na isang tradisyon ng mga Katolikong Kristiyano bilang pag-alala sa sakripisyong ginawa ni Jesucristo bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa pagsabi ng mahal na araw o ng Semana Santa, pinapakita ang kanyang pagpapakasal
pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. Dahil sa mahal na araw, naaalala natin ang malaking sakripisyong ginawa ni Jesus para iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. At ngayon, tingin tayong magdasal at mag-alay ng panalangin at ialay para sa ating buong Hesus Kristo.